Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga libo-libong taga-subaybay ng Papa Dudut Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Camira. 27 years old na ngayon at tubong Cagayan pero kasalukuyang naninirahan dito sa Antipolo City. Isa ako sa mga masusugid ninyong taga-subaybay at gabi-gabi akong nag-aabang ng mga magagandang storyang itinatampok ninyo. Papa Dudut, lumaki ako sa hirap, nagtatrabaho bilang isang mayordoma ang aking ina. Hiwalay na sila ng aking ama dahil sumama na ito noon sa kabit ko. Wala na kaming balita sa dati naming padre di pamilya ng mga panahong yon. Papa Dudut, samantala 18 years old pa lamang ako nang magpasya akong magtrabaho bilang kasambahay sa mansyon kung saan ay mayordoma si mama. Ito ay ang mansyon ng mga Reyes. Halos 2 dekada nang naninilbihan doon si mama. Kaya naman kilalang kilala ko ang bawat miyembro ng pamilya Reyes. At ginawa kong mamasukan bilang kasambahay para masuportahan noon ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Sa kabilang banda, isa lang ang anak noon ng mga amo ko, si John Paul, o mas kilala sa nickname nitong JP. 7 years ang tanda nito sa akin. 10 taon itong naninirahan sa Amerika at ngayon ay nagdesisyon itong sa Pilipinas na muling manirahan. Kaya naman ang buong mansyon ay abala sa paghahanda sa pagdating nito. Pagbaba pa lamang ni JP sa magarang kotse nito ay nanlaki na ang mga mata ko. Isa ako sa mga nag-aabang habang nakatingkayad sa likuran ng mga nasa unahan. Makita lamang ito. Gwapong-gwapo ako sa binatang yon na 25 years old. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay na-love at first sight ako sa kanya. Kaya naman naging curious ako noon sa anak ng mga amo ko. At isa sa mga nagkwento sa akin tungkol kay JP ay walang iba kung hindi si mama. Ayon sa kanya, malamig na bata si JP noon ngunit may pagkapilyo din po ito. Tapos noong magbinata ay naging chick boy daw ito, Papa Dudut. Napakaraming babae ang nilalambing nito ngunit walang sineseryoso. Mahilig daw ito sa mga modelo at mayayamang babae na ka-level ng mga Reyes. Sa madaling salita, Papa Dudut, ay hindi maganda ang imahe nito pagdating sa usaping pag-ibig. Kaya naman nalungkot ako noon, Papa Dudut. Tingin ko kasi ay nawalan ako ng pag-asa. At saka ayaw ko rin namang magmahal ng isang walking red flag. Samantala noong araw ding yon ay naging abala ako sa paglilinis ng sala. Habang tinatanggalan ko ng alikabok ang isang drawer doon, ay na-curious akong buksan yon at bumungad sa akin ang mga photo album ng pamilya Reyes. Binuklat ko yung saglit at napukaw ang atensyon ko sa isang litrato kung saan ay napakagwapo ni JP. Hindi ko noon alam, Papa Dudut, kung ano ang pumasok sa utak ko. At kinuha ko yon at nilagay sa aking bulsa. Pagkatapos
ay nagmamadali akong ibinalik ang photo album sa loob ng drawer. Sa kabilang banda, pagdating pala ni JP ay dumiretso ito kaagad sa kanyang kwarto. Bababa na lang daw ito pagsapit ng hapunan. So nung matapos ako sa gawaing nakasign sa akin ay sumaglit muna ako sa aking kwarto para magpahinga. Doon ay kinuha ko ang litrato ni JP na ninakaw ko lang doon sa photo album at pinagmamasdan ko yon. Dinama ko ang imahe nito sa larawan. Napapikit ako nang makaramdam ako ng kakaibang sensasyon habang nagsasalitan sa isip ko ang JP na nasa picture at JP na nakita kong bumaba ng kotse kanina. Ang kakisigan nito ay dumagdag sa paghanga ko rito. Kinikilig ako na hindi ko maintindihan, Papa Dudut. Parang bigla ako nagkaroon ng malakasang inspirasyon. Nasa ganun akong imahinasyon nang humahangos na pumasok sa silid ko si Wendy, ang kasambahay din na malapit sa aming mag-ina. Humihingal nitong ibinalita sa akin na nahimatay si Mama sa kusina. Nag-aalalang pinuntahan ko ang aking ina, Papa Dudut. Fast forward. Dumating ang doktor na pinatawag ng aking among babae at nung ineksamin si Mama ay sinabi lang nito na kailangan lang daw ng aking ina ng ilang araw na pagpapahinga. Nagbili naman sa akin si Mama na tumulong ako kay Wendy sa pag-aasikaso kay JP. Batid ng lahat ng kasambahay na si Mama lang ang pinagkakatiwalaan ni JP sa mansyon noon pa mang bago ito umalis. Hanggang sa pagdating nito ay si Mama ang hanap niya. Kaya ngayong may sakit ang mayordoma at dating yaya ni JP ay binigyan ako ng pahintulot ng aking among babae na siyang maging opisyal na tagalinis ng kwarto ni JP. Hindi nga nagtagal ay lumapit naman sa amin si JP para kumustahin si Mama. Pagkatapos noon ay pinakilala na ako ng amo ko sa kanyang uniko iho. Yang naman ako noon nang tinitigan ako ni JP mula ulo hanggang paa. Akala ko isisimangutan ako nito o susupladuhan pero nagkamali ako. Dahil ngumiti ito sa akin sabay kindat na para bang nagpapakyut sa akin. Kikiligin na sana ako noon, Papa Dudut, kasi naalala ko pala na isang walking red flag si JP. Pero napangiti din ako sa kanya bilang acknowledgement sa aking amo. Samantala, unang gabi pa lamang ni John Paul sa mansyon ay sinalubong na ito ng bumabahang alak. Hanggang sa umabot ng isang linggo ang naging selebrasyon. Napapailing na lamang ako kay JP kasi alak pa rin ang hinahanap nito at hindi ang negosyo ng ama na dapat nitong pinag-aaralan. Pero Papa Dudut, isang gabi ay pinatawag ako ni JP sa kanyang silid at hindi ko alam kung ilang minuto akong tumayo muna sa harapan ng pintuan ng kwarto bago nagpa siyang kumatok. Narinig ko ang malagong natinig mula sa loob ng nagsabing, "Pasok na." Nang buksan ko ang pinto ay nakita ko itong naka-boxer short at walang pangitaas na damit si JP. Nakaupo sa carpeted na sahig at nasa harapan nito ang mga nakatumba ng bote ng alak. Naya akong pumasok. Nanatili lamang akong tila tuod na nakatayo sa pintuan at nilingon ako ni JP. Kunot ang noon nitong inutusan akong pumasok. Nataranta naman akong pumasok. Sinabihan din ako nitong isarado ang pinto at ilak. Nagtaka ako kung bakit kailangang ilak ang pinto pero sinunod ko pa rin siya. Pagkatapos ay sinabihan ako nito na maupo sa tabi niya. Sinunod ko naman siya at marahan akong umupo. Bumilis ang tibok ng puso ko noon, Papa Dudut. Halos hindi ako makahinga sa kabang bumabalot sa akin noong mga sandaling yon. Samantala ay nakaramdam din ako ng disappointment sa mga magulang ni JP dahil kahit na mayaman sila ay wala silang panahon para sa kanilang anak. Kaya tuloy walang ginawa ito kundi ang uminom ng uminom. Pero kung wala sanang sakit si Mama na pagsabihan na niya ang binata. Kay Mama lang naman kasi sumusunod itong si JP, Papa Dudut.
Pero ngayong wala si mama dahil nagpapahinga para gumaling, ayon palaging wasted ang itsura ng binata. Sir, bakit niyo po ba ako pinatawag? Ano ba talaga ang ipag-uutos ninyo sa akin? Tanong ko kay JP habang napapalunok. Ikaw ha? Kanina ko pang napapansin na panay ang tingin mo sa katawan ko. Baka naman maghahasa mo na ako niyan. Natatawang biro nito sa akin. Kahit na hindi ko nakikita, alam kong namula noon ang pisngi ko noong mga sandaling yon sa sobrang pagkahiya. Kaya agad akong umiwas ng tingin lalo na sa kanyang boxer shorts kung saan ay bumabakat na ang kung ano at parang gustong kumawala pa. Pero Papa Dudut, sa halip na sagutin niya ang tanong ko, ay nagsimula magkwento si JP tungkol sa sarili niya. Ako naman ay ngayon ko lang nasaksihan ang ganong klaseng pagkukwento. Siguro ay gusto lang talaga akong makausap ni JP ng mga oras na yon. At naisip ko na ang isang tulad ko ay pwede niyang mapanghinga ng sama ng loob sa mga taong hindi niya maintindihan. Unang-una na ang kanyang mga magulang na pinipilit siyang pinapahawak ng negosyo nila. Gayong ang gusto nito ay maging piloto ng eroplano. Ang mga kaibigan niyang nasa tabi lang niya sa oras ng pagsasaya ay isa-isang nangawala sa tuwing nagkakaproblema na. Wala raw totoong tao sa buhay ni JP. Kahit ang mga babaeng ibinigay niya ang mga luho, puro wala rin daw kwenta. Sa kabilang banda ay naglakas loob akong sumingit. Merong totoong tao sa buhay mo, Sir JP. Ikaw, bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kabuluhang bagay. At merong taong nagpapahalaga sa iyo ng totoo, ang sabi ko. Oo, at isa na doon ang mama mo. Sabi naman niya sa akin habang napangiti at tila ba nabunutan ng tinik ang kanyang mabigat at makirot na dibdib. Hindi naman ako makagalaw dahil napatitig sa akin ang amo ko. Sana maging totoo ka rin sa akin, Kamira. Pagpapatuloy niya habang bumalik ang lungkot sa kanyang pisngi. Lumapit naman ako sa kanya at tinawakan ko ang kanyang kamay para paganin ang kanyang kalooban. Pero Papa Dudut, agad niyang hinawakan ang mga braso ko at sa kanya ako inilapit sa kanyang mukha. Napatras ako. Nabigla ako sa ikinilos ni JP at langhap ko ang amoy alak nitong bibig kaya batid ko na lasing lamang ito at hindi alam ang ginagawa. Tumayo ako at sinabing kailangan na akong umalis. Ngunit Papa Dudut, hindi ako pinayagan ni JP. Mabilis nitong hinawakan ang kamay ko at hinatak ako pabalik, kaya naman napahiga ako sa kama. Nangingiting dinaganan ako ni JP at natatakam niya akong tinitigan. May experience ka na ba? Pilyo niyang tanong sa akin. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Virgin ka pa ba, Kamira? Diretsahang tanong niya sa akin. Sa halip na sagutin ay sampalang sagot ko sa kanya. Oo, virgin pa ako. At plano ko lang ibigay yon sa lalaki mapapangasawa ko, no? Sinabi ko yon kay JP habang pumapalag ako sa pagkakadagan niya sa akin. Hindi naman natinag ang binata sa malamyang sampal na ibinigay ko. Kaya mas lalo pa niya akong dinaganan. Pwede ba Sir JP tigilan niyo na itong ginagawa ninyo? Sisigaw ako. Natataranta ko nang sabi noon sa kanya. Pero sa halip na makinig sa akin at pinagtawanan lamang niya ako. Hindi mo magagawa sa akin yan. Totoo pala talaga ang sinasabi ng mga babae mo na isa kang walking red flag. Nakaka-disappoint ka. Galit na sabi ko sa kanya habang sinusubukan kong makawala sa kanyang pagkakapatong sa akin. Ngunit hindi nagpatinag si JP sa akin, Papa Dudut. At sa halip ay napalunok pa ako nang maramdaman ang matigas na bagay na sumasagi sa kanyang harapan. Itinulak ko ang binata. Kahit ultimate crush ko ito ay ayaw kong maging isa lamang sa mga babae nito.
Yun ang sinasabi ng isipan ko, ngunit ang puso ko ay umaalma. Tumututol. Nais nitong manatili ang binata sa pagkakadagan sa akin. Sa mahinang boses, sinabi ni JP sa tenga ko na nais niya akong makasama ngayong magdamag. Nais niyang ipadama sa akin ang kaligayahang hindi ko raw magagawang kalimutan. Papadudot, sasagot sana ako, subalit naging mapangahas ang sumunod na kilos ng binata. Agad nitong nailapit ang labi sa nakaawang na labi ko. Nasyak ako sa bilis ng mga pangyayari. Daig pa ako ang naengkanto nang matikman ko ang labi ng aking ultimate crush. Kay tamis ng unang halik na yon. Hindi ko po may paliwanag, Papadudot. Sinabihan ko ang utak ko na manahimik at pinagbigyan ng puso na yakapin ang once in a lifetime na pagkakataong yon sa piling ng taong lihim kong minamahal. Tuluyan na akong naging tuod na hindi nakakilos at nagpatianod na lamang sa mga susunod pang kaganapan. Papadudot, hindi ko pinansin ang sinabi ng utak ko na isang walking red flag si JP. Kaya wag daw akong bibigay. Pero bumigay pa rin ako. Samantala ay tinanggal ni JP ang boxer shorts sa harapan ko at ako rin mismo ang nagalis ng mga kasuotan nito magmula pang itaas hanggang sa pang ibaba. At saka niya inumpisahan na haplusin ang bawat bahagi ng katawan kong inosente pa sa karanasan. Dinaman ng nananabik niyang mga kamay ang mga mahiwagang parte ng aking katawan. Pinaglaruan niya sa kanyang palad ang malambot na kabundukan ko na naging dahilan para mapaungol ako. Nang magsawa naman si JP ay binuka niya ang hita kong pinagkublihan ng mahiwagang lagusan na kaasamasam. Nilasap niya ang makapanindig balahibong lasa ng sariwang katas. Napaangat ako noon sa pagkakahiga ko. Ngunit agad akong pinigilan ni JP at nilagay ang daliri sa labi ko. Nangangatal ako sa nerbiyos nang tutukan ako ni JP at simulang iparamdam sa akin kung paano nito bibinyagan at pag-iisahin ang aming katawan. Magkahalong saya at sakit naman ang naramdaman ko nang subukan na ni JP na maglabas-masok sa mayumi kong perlas. Hanggang sa tuluyang mawasak ang perlas na pinakaiingatan ko. Gusto kong sumigaw ng malakas, subalit ang tanging lumalabas sa bibig ko ay mahihinang bulong ng pag-ibig na ako lang ang nakakarinig. Hindi ko nga namalayan na hindi lang pala si JP ang nakayakap sa akin kundi nakakapit na rin ako ng mahigpit sa likod niya na tila ba mahuhulog ako sa kumunoy kung bibitaw ako. Bagay na nagustuhan at nagpagana kay JP. Kaya naman lalo pa nitong binilisan ang pagdidilig sa bulaklak na bago pa lamang umuusbong. Hanggang sa hindi na namin makayanang pareho ang ginhawang dulot ng pag-iisang yon. At hinayaan naming makaraos kami sa sarap. Naiyak ako. Hindi ko alam kung ang luha bang nilabas ng mga mata ko ay dahil sa tuwa o sakit o sa emosyong hindi ko kayang ipaliwanag. Itinulak ko si JP at nagmamadaling dinampot isa-isa ang mga damit. Walang salitang lumalabas sa bibig habang sinusuot ang mga yon. Nakatingin lamang sa akin ang binata hanggang sa tumakbo akong palabas ng silid. Papadudot, mula ng gabing yon ay umalis na ako at hindi na muli pang nagpakita sa mansyon para magtrabaho. Hinanap ako ni JP ngunit maging si Mama ay tikom ang bibig sa kinakaroonan ko. Hindi raw nito alam kung saan ako nagpunta. Ang totoo ay pinagtakpan lamang ako ni Mama. Sinadya ni Mama na hindi sabihin kay JP ang pinagtataguan ko dahil iyon ang bilin ko sa aking ina. Alam na ni Mama kung ano ang nangyari ng gabing yon dahil ipinagtapat ko yon sa kanya. Gustuhin mang magalit ni Mama sa alaga niya pero hindi niya magawa dahil batid niyang ginusto ko rin yon. Susuportahan na lang daw niya ako kung anuman ang maging desisyon ko. Samantala
Sa isang kaibigan ako nagtago. Hiyang-hiya ako sa mga nangyari kay John Paul dahil madali akong nakuha nito at sa sarili ko dahil hindi man lang ako nag-isip. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin na matagal nang ikinukubli para sa binata. Ngayon ay nahihiya akong humarap sa lahat sa takot na malaman nila ang nakakahiyang pangyayaring yon. Nang mabalitaan ko na bumalik na sa Amerika si JP, maghahalong lungkot at saya ang naramdaman ko. Lungkot na hindi na ako ito makikita at saya dahil makakabalik ulit ako sa mansyon para matulungan ang aking ina. Pagbalik ko sa mansyon ay inutusan ako ng aking ina na linisin ang silid ni JP at pagkatapos ay ilak na ito dahil matagal ulit itong matitenga. Sumunod naman ako. At doon ay napagtanto ko na lamang na wala na talaga si JP. Yung nangyari sa amin ay isa lamang one night stand. Masyado akong umasa na totoo yung sinasabi niya sa akin nung nagtatali kami na mahal niya ako. Nasabi lamang niya yon kasi nasasarapan siya sa ginagawa namin. Pero hindi talaga yon ang nararamdaman ng kanyang puso. Sa huli iniwan din niya ako. Sino ba naman kasi ang papatol na anak mayaman sa isang mutsatsang katulad ko? Samantala, lumipas sa mga buwan at nabalitaan ko na lamang na ikakasal na si JP. Nalungkot at halos maiyak ako nung malaman ko yon. Pero mabilis din ako nakamove on sa mga nangyari. Dahil na-realize ko din na iniligtas ako ng tadhana kay JP dahil na rin sa masamang reputasyon nito bilang isang walking red flag. Sa kabilang banda, ang nasabing kasal ni JP ay hindi rin tumagal dahil after 6 months, nabalitaan ko na lamang na nag-divorce na raw ang mga ito. Nang time na yon ay nag-resign na rin ako sa trabaho dahil pumasa ako noon sa isang scholarship para makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo. At yun na nga papadudot, binago noon ang buhay ko dahil makalipas ang halos 5 taon ay nakatapos din ako ng pag-aaral. Architecture ang natapos ko. And guess what? Nakapasok pa ako bilang isa sa top board passers. Papadudot sa ngayon ay nagwo-work na ako sa isang firm dito sa Quezon City pero dito kami nakatira ni Mama sa Antipolo City. Nag-resign na rin si Mama bilang mayordoma ng mga Reyes at hindi ko na pinagtrabaho si Mama dahil kaya ko naman siyang sustentuhan. Pinagpahinga ko na lamang siya palagi dahil matanda na rin siya. With regards sa walking red flag, yes, ganon pa rin si JP. Hanggang ngayon. Noong nalaman niyang single pa ako ay panayang message niya sa akin sa Facebook at Messenger kahit pa ilang beses ko na siyang block. Ewan ko ba bakit ang kulit-kulit pa rin ni JP hanggang ngayon. Pero papadudot kung tatanungin mo naman ako kung meron pa akong spark na nararamdaman para sa kanya. Sadly ay wala na. As a friend pwede pa, pero as a boyfriend or asawa, pass na lang muna ako. Ayoko sa lalaki yung walking red flag. Hindi naman sa choosy ako o maarte pero relasyon at pag-aasawa ng pinag-uusapan dito. Kung pipili lamang ako ng lalaki, syempre yung green flag na. Yung lalaking responsable at mapagmahal. Yung alam kong mahal ako at kailanman ay hindi ako mangangamba sa kanyang katapatan. Dahil alam kong hindi siya titingin sa ibang babae. At yun nga papadudot, dito ko na muna tatapusin ang aking sulat. Sana'y mabasa mo pa rin po ito at mapiling itampok. Abangan ko ito at maraming salamat in advance. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Camira. Maraming salamat Camira sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming himpilan sa aking YouTube channel. Sa pag-aasawa, pag-isipan mo munang maigi at huwag basta-bastang magpadala sa iyong emosyon. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ang piliin mo para maging karelasyon ay yung puro green flag. Yung akma sa standard at prinsipyo mo. At hanggat maaari ay huwag na huwag kang pipili ng isang taong puro red flags. Bagamat kapag umibig ka na ng tuluyan ay hindi mo rin naman masusunod ang iyong
sinet na standards. Ganun pa man ay tiyakin mo na mahal ka niya at mahal mo siya. Huwag kang umuo sa kanya kung hindi ka sigurado sa mga nararamdaman mo. Tandaan ninyo na ang pag-ibig at kasal ay hindi yan laro at bawat desisyong gagawin ninyo ay malaki ang magiging epekto nito sa inyong buhay. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na mga kwento. Sana po makapag-subscribe na po kayo dyan, narrated by Jason Steele, and syempre po ang aming Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Makikilala niyo po dun si Jem, si Kite, si Gian at si Gianna, at syempre ang inyong si Papa Dudut. Ang aming pong weekly family vlogs po yan. Yan po ay Gianna Vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.